Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ikalawang araw na ngayon na hindi na naman dumalo sa sesyon. Hindi na naman dumalo sa sesyon ng Senado ang mayorya na grupo ni Alan Peter Cayetano. So nakakalungkot nito mga kabunyog, dalawang araw na nilang ginagawa ito. Dalawang araw na, kahapon hindi na sila sumipot. Tanging ang 11 miyembro ng minorya lang ang umattend kahapon. Perfect yung attendance ng 11 na minorya, 0 ang mayorya. Ngayon na naman, ganun na naman ang ginawa nila mga kabunyog. Ganun na naman ang ginawa. Talagang garapala na, sobra itong si Cayetano. At nag-live na naman sa social media. Nag-live na naman. At inanunsyo niya na talagang hindi sila a-attend ngayon. Sa katunayan, yung secretary ng Senado ay ininstruksyonan na daw ni Cayetano na sabihan ang minorya na hindi sila a-attend. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ano nang mangyayari ngayon? Ang mangyayari ngayon, stalemate na ang Senado. Matigas ang ulo ng Senate President. Ayaw nang kilalanin ang demokratikong proseso, hindi na siya ayaw nang mag-session ang Senado sa plenaryo. Tanging ang minorya na lang ang dumadalo. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang tanong ngayon, ano nang dapat gawin? Ano nang dapat gawin? Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng ganito. Masyado katulad ng sinabi ko noong nakaraang mga araw, hanggat si Cayetano ang Pangulo ng Senado, dadalhin ni Cayetano sa sobrang gulo ang Senado ng Pilipinas. At yan na nga po ang nangyayari ngayon. Hindi po tayo nagkakamali. Di po ba tama tayo? Sabi natin, hanggat hindi nagdi-decide ang mga senador ng mayorya na palitan na ang hamon ni Cayetano, kapag daw mayroon ng 13 ang mga senador, aalis na daw siya. Kapag mayroon na daw na 13 ang minorya, makuha na yung 13, aalis na daw siya. Pero hanggat wala pa daw, hindi daw niya papayagan na ang Senado ay makontrol ng Malacanang. Ang pinaglalaban niya daw ay independence ng Senado. Hindi daw siya papayag na ang Senado ay mahawakan ng Malacanang. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. Sabi ko naman sa inyo, pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. Yan ang issue niya mga kabunyog. Yan ang dinadala niyang issue ngayon. Sa press con ngayon, dito sa social media ni Cayetano ngayong araw, June 2, ang sabi niya ganito. Alam niya na daw kasi ang plano ng minorya. Ang gagawin daw ng minorya, magsesesyon kahapon o kaya ngayong araw, pagkatapos papalitan ang mga
ang mga komite ng Senado. Kaya ang mangyayari daw, dahil 11 na lang sila at 11 yung ngayon, sa session ng Senado, kapag nag-session yung plenaryo, ang plano daw ng minorya ay palitan ang mga komite. At pag napalitan daw ang mga komite, masusunod na daw ang gusto ng minorya. Kaya hindi niya daw mapapayagan yun. So, ang pinapaliwanag ni Cayetano sa live niya ngayon sa social media, kaya sila hindi uma-attend sa session 2 araw na, kasi hindi nila mapapayagan yung plano ng minorya. Kasi ang plano ng minorya daw, sabi ni Cayetano, kukontrolin ng minorya ang mga komite. Kaya yung mga hearings daw ng Blue Ribbon, katulad nung naka-schedule sa June 4, hindi na daw yan matutuloy. Pipigilan daw ng minorya ang hearing ng Blue Ribbon Committee sa June 4. Kasi mabubuksan daw doon ang issue tungkol sa flood control. Yan yung sinasabi ni Cayetano. Kaya alam na daw nila ang maniobra ng minorya. Sinabi daw mismo yan ng minorya na ganun ang plano nila. Kaya hindi nila mapapayagan yan. Kasi kapag nag-session sila sa plenaryo, ay magmamaniobra daw ang minorya. Hindi na daw, mapapalitan na daw ang mga liderato ng mga komite. Mga kabunyog, mga kababayan. So, ang gagawin ni Cayetano, talagang komprontasyon ang gusto nitong taong ito. Mga kabunyog. Dadalhin talaga nito sa gulo ang Senado. Sinabi na natin yan nung isang araw. Hanggat ito ang Pangulo ng Senado, magulo ang Senado, mga kabunyog. Kaya nakakalungkot na umaabot na sa ganito. Ngayon, naghahamon si Cayetano. Mag-produce kayo ng 30 na kayo, sabi niya dun sa 11. Pag 30 na kayo, bababa na ako. Kayo nang masusunod. Siyempre, ang problema kasi dun sa 13, 11 ngayon yung grupo nila Soto, nila Lacson, yung minorya ngayon 11. Kailangang may lumipat galing sa 13 ni Cayetano. Ang problema sa 13 na yon, mahirap naman talagang may lilipat doon. Unang-una, mga kabunyog, ang 5 doon diehard na Duterte. Si Amy Marcos, si Marcoleta, si Bongo, si Bato, si Padilla, yung 5 na yan, bali-baliktarin mo man yan, hindi yan babalikta. Siyempre, idagdag mo na si Cayetano, yung magkapatid, alangan naman babaliktad yan. Siya ang leader ng 13 na yan. So, 7 na sila. 7 na. Ngayon, sino pa? May 5 pa silang miyembro. May 5 pa silang miyembro. Aside sa 7. Si Loren Ligarda, yung magkapatid na Villar, 3 yan. Pagkatapos si Jinggoy, si Joel Villanueva at si Cheese, 6 pala. Ngayon, yung 6 na yon, hindi babaliktad si Cheese Escudero, hindi babaliktad si Jinggoy, hindi babaliktad si Joel kasi may mga kaso. Siyempre, sila ang pinagtatanggol ng mayorya eh. Kumbaga, mahirap bumaliktad si Joel Villanueva, si Jinggoy at saka si Cheese kasi sila ang mga may kaso. Kaya ito namang si Loren, mahirap na ling mapabaliktad kasi yung anak niya parang tatakbong senador sa lineup ni Sara. Yung anak niyang si Leandro Libeste, Duterte na. So siyempre, kung tatakbo yung anak niyang senador sa lineup ni Duterte, ni Sara, kailangan si Loren mag-Duterte na rin. Yan yung mga kabunyog. Tapos yung magkapatid na Villar, may kaso rin. Yan ang problema natin dito sa grupong ito ng 13. Itong 13 ito na mayorya ni Cayetano, pinagmamalaki ni Cayetanong sulit ang 30 na yan. Bakit sulit yan? Unang-una, mga diehard Duterte yan. Pangalawa, mayroon dyan mga hindi diehard Duterte pero may mga kaso. Si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Cheese, may mga kaso yan. Kaya hindi siyempre, ang labanan dito, pinagtatanggol ng mayorya yung mga kasamahan nilang may kaso na dapat hindi makasuhan.
Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, nakakalungkot na umaabot na sa ganito. Talagang ini-insist na ni Cayetano na solid ang 30 nila. Ano man ang mangyari, walang babaliktad dyan. At pinapakita niya yan dito sa 2 araw ng session na walang uma-attend galing sa mayorya. So, ang sinasabi kasi ni Cayetano, kapag umattend sila, babaguhin ang mga chairmanships ng mga komite. Kasi, ang 11, sulit yung 11, samantalang si Cayetano, wala na si Jinggoy, wala na si Bato. Yung 13 niya, 11 na lang talaga sila. Kaya 11-11, stalemate ito mga kabunyog. Kaya lang, stalemate pero nananatiling Senate President si Cayetano dahil wala namang 13 na nakukuha yung grupo ng minorya. Kaya ngayon, ang ginagawa dito ni Cayetano, inaano niya na talaga, kumbaga gigarapala na. Wala nang pagrespeto si Cayetano sa proseso ng Senado. Wala na rin siyang pakialam kung ang mga tao ay galit sa ginagawa nila. Wala. Ano na ito mga kabunyog, umabot na sa sukdulan. Umabot na sa sukdulan. Sabi ni Cayetano, hindi ako papayag, hindi daw sila papayag na ang Senado ay mahawakan ng Malacanang. Yan yung kanyang laging binabanggit ngayon, ang pinaglalaban daw nila ay ang independence ng Senado. Yan yung niya mga kabunyog. Yan yung bukang bibig ngayon ni Cayetano. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.